Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3497505. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Alam ni Declan na mabuti ang intensyon ni Jabari, ngunit tumanggi siyang palampasin ang bagay na iyon. Matigas niyang sinabi, paano kanya nagawang kutsain, Panginoon? Nangako siyang babalikan ka, ngunit ganoon pa rin ang kanyang ginawa. Hayagan pa niyang ibinunyag ang aking pagpapadala ng boses. Hindi ba't kawalang galang iyon sa iyo? Malamig na kumislap ang mga mata ni Declan sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Para bang dumating na ang taglamig. Umiling si Jabari ngunit wala nang sinabi pa. Base sa nakikita niya, mas malakas ang kanyang disipulo kaysa kay Alvin. Gayunpaman, sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na itinatago pa rin ni Alvin ang kanyang lakas. Hindi siya nagsalita dahil ayaw niyang masiraan ng loob ang kanyang disipulo. Kaya naman, mabilis niyang inilipat ang usapan sa kanyang sword daw. Matapos makakuha ng kaalaman kamakailan si Jabari, isang hakbang na lang ang layo niya sa pagbuo ng kanyang sword daw at pagkakaroon ng paunang pag-unawa dito. Kung magtatagumpay siya, hindi na niya kailangang matakot kay Finian, ang Heavenly Emperor ng Primeval Heaven, na nasa ika-4 na pwesto sa Heavenly Emperor ranking ng Devata Realms. Napakalakas ni Finian dahil matagumpay niyang nalikha at naunawaan ang Devouring daw. Hanggat nagawa ni Jabari na likhain ang sarili niyang sword daw at naunawaan ito, tiwala siyang pantay ang magiging katapat niya kay Finian. Gayunpaman, kailangan niyang dagdagan pa ang kanyang lakas kung gusto niyang talunin si Finian. Tunay ngang isang pambihirang henyo si Alvin, buntong hininga ni Jabari, nakilala niya lang si Berting mga 100 taon na ang nakalilipas, ngunit matagumpay na niyang nalikha ang sarili niyang space sword daw sa pamamagitan ng pag-aaral ng destructive sword daw ni Berting. Dapat kang matuto ng 1 o 2 bagay mula sa kanya tungkol dito. Natural lang, hindi ako masisisi dahil hindi ako maihahambing kay Berting. Umiling si Declan nang marinig ang mga salita ni Jabari. Guru, lahat tayo ay may kanya-kanyang oras para makatagpo ng mga hindi inaasahang pangyayari. Tiyak na nagkataon lang na nakatagpo si Berting sa impyerno ng Azure. Kung hindi, hindi sana siya nakamit ang pagkadyos ng ganito kabilis. Ang swerte ay maituturing ding kakayahan ng isang tao, sabi ni Jabari, ang totoo ay hindi ko na siya maihahambing ngayon. Hindi mahalaga, Panginoon. Sa huling round ng labanan ng mga henyo, ipapakita ko sa lahat na ang iyong tunay na disipulo ay mas malakas kaysa sa tunay na disipulo ng Emperador ng Langit ng nag-iisang mapangwasak na langit, may kumpiyansa at determinadong sabi ni Declan. Ang mga batang henyo, ang mga emperador sa langit ng iba't ibang Devata Realms, at ang mga matataas na opisyal ng Title Temple ay nananatili sa 3 magkakaibang lugar sa palasyo sa langit ng sinaunang langit. Gayunpaman, dahil si Zukay ang pangalawang Panginoon ng pangunahing templo ng titulo, isinaayos ni Finian na manatili siya sa isang liblib at tahimik na lambak. Sa oras na ito, nakaupo si Zukay nang nakakross ang mga paa sa harap ng isang talon habang nakapikit. Mahirap sabihin kung siya ay naglilinang o nagpapahinga. Swoosh! Bigla na lang, isang figure ang lumipad pababa mula sa langit at lumapag malapit sa Zukay. Tiyoshu na nakababata. Iminulat ni Zukay ang kanyang mga mata at agad na nagtanong, may tiwala ka ba? Base sa lakas na ipinakita nila ngayon, 100% akong may kumpiyansa, mayabang na sabi ng binata. Tumanggaw si Zukay. Imposible para sa sinuman sa mga kalahok na maging kasing lakas ng isang 6-star God of War. Hindi magiging problema para sa iyo ang mauna sa pwesto. Tutal, kahit ang isang nangungunang 5-star God of War ay hindi kayang tapatan. Nagulat ako nang umiling ang binata at sinabing, hindi ako sigurado tungkol dyan. Sino ang nagpaparamdam sa iyo ng kawalan ng katiyakan? Tanong ni Zukay, bahagyang nagulat. Dalawa sila, kumislap ang mga mata ng binata habang sinasabi niya, sina Alvin at Jude. Bahagyang kumunat ang noo ni Zukay. Silang dalawa. Hindi ako magugulat kung nabanggit mo sina Declan, Glide, o Danny. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi naman sila banta sa iyo. Si Alvin ay mahigit 600 taong gulang pa lamang ng bahagya. Tunay siyang namumukod tangi para magkaroon ng lakas ng isang 5-star God of War sa murang edad.
Bagamat nakalikha at nakakuha na siya ng paunang pag-unawa sa dalawang daw ng langit at lupa, naniniwala akong naipakita na niya ang lahat ng kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan. Kaya, sa palagay ko ay hindi pa rin niya itinatago ang kanyang lakas. Isang bahid ng kasakiman ang sumilay sa mga mata ni Zukay nang banggitin niya si Alvin. Tumango ang binata. Nagtanong si Zukay, gaano mo kakilala si Jude? Alam mo ba ang edad niya? Lahat ng kalahok ay wala pang 1,000 taong gulang. Natigilan ang binata. Pagkatapos, nagtanong siya, Junior Uncle Shu, ipinahihiwatig mo ba na mas bata si Jude kaysa ka Alvin at Lizardo? Halos kaedad lang niya si Alvin, sabi ni Zukay habang kumikislap ang mga mata. Huminga ng malalim ang binata nang marinig ang mga salitang ito. Kitang-kita sa mga mata niya ang gulat at kawalan ng paniniwala sa sandaling iyon. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, nagtanong siya, Junior Uncle Shu, paano mo nalaman yan? Nakakagulat na sina Alvin at Lizardo ay nagtataglay ng ganoong kalakas na kakayahan sa kanilang edad. Paanong hindi magugulat ang binata nang malaman niyang napakabata pa rin pala ni Jude? Dapat mong malaman na bukod sa mga kalahok na dumating kasama ang iba't ibang palasyo sa langit ng mga Devata Realm, ang iba ay dinadala rito ng mga sangay ng Title Temple. Karaniwan, bago dalhin ang mga kalahok dito, dapat ay nakumpirma na ng mga palasyo sa langit ang edad ng mga kalahok. Tutal, magiging kahihiyan at kahihiyan kung matuklasan na ang mga emperador sa langit ay nagdala ng mga kalahok na lampas sa limitasyon ng edad. Bukod dito, hindi rin hahayaan ng Title Temple na lumihis ang bagay na ito. Dahil ang edad ng mga kalahok ay makukumpirma lamang sa pagtatapos ng kompetisyon, medyo mahirap malaman ang edad ng mga kalahok na dumating kasama ang mga emperador sa langit. Gayunpaman, dahil dumating si Jude na may Title Temple sa Windprop Heaven, hindi naging mahirap para sa akin na malaman ang kanyang edad. Kinumpirma ng Title Temple sa Windprop Heaven na si Jude ay wala pa sa 700 taong gulang. Akala nila ang kanyang lakas ay kasing lakas ng isang 3 o 4-star God of War kaya nagulat sila nang matuklasan nilang siya ay kasing lakas ng isang 5-star God of War, paliwanag ni Zukay. Pagkatapos, sumulyap si Zukay sa binata at sinabing, ngayon, iniisip mo pa rin ba na ang dalawang lalaking wala pa sa 700 taong gulang ay isang banta sa iyo? Lalo na taglay mo ang lakas ng isang 6-star God of War. Hindi mo ba iniisip na wala kang pinag-aalala? Sapat na ang lakas na taglay nila sa edad na ito. Imposibleng maging mas malakas pa sila. Sana nga. Tumango ang binata. Gayunpaman, hindi ko maalis sa isip ko na may higit pa sa nakikita ko sa kanila. Junior Uncle Shu, nabanggit na siguro sa iyo ng aking Panginoon na tumpak ang aking mga kutob. Dahil sa aking matalas na kutob, nakaligtas ako sa ilang sitwasyon na nagbabanta sa buhay o kamatayan sa Nine Serenities Battlefield. Oo, narinig ko na yan, pero hindi naman talaga sigurado ang kutob mo. Huwag mong sabihin na wala kahit isang beses na nagkamali ka. Tanong ni Zukay. Sabi ng binata, sa sandaling makaramdam ako ng mali, aalis ako ng walang pag-aalinlangan. Hindi na ako magtatagal para kumpirmahin ito. Gayunpaman, kailangan kong sabihin na may mga pagkakataon na nagkamali ako. Tumango si Zukay. Kita mo. Mapagkakatiwalaan mo ng lubos ang iyong likas na ugali. Sana tama ka. Tumango ang binata. Sinabi ni Zukay upang palakasin ang kumpiyansa ng binata, bukod pa rito, paano kung kasing lakas sila ng 6-star Gods of War? Nabalitaan ko mula sa iyong Panginoon na napatay mo ang 9 na 6-star Gods of War sa Nine Serenities Battlefield dati. Tumango ang binata. Gayunpaman, sila ay mga mahihinang 6-star Gods of War. Ngumisi si Zukay. Ano na naman? Mas malakas pa rin sila kaysa sa nangungunang 5-star God of War. Huwag kang masyadong mag-alala. Tiyak na mauuna ka sa Devata Realms, Battle of the Geniuses at makukuha mo ang Exploding Element Celestial Fruit. Bagamat pinagnanasaan ng apo ni Vice Temple Master Leo ang prutas, wala nang magagawa tungkol dito dahil iisa na lang. Maraming matataas na opisyal at kanilang mga inapo o disipulo, natural lamang, ang naghahangad ng sumasabog na elementong celestial na prutas. Isa sa kanila ay si Vice Temple Master Leo, na may parehong posisyon tulad ni Zukay. Nang matuklasan ng matataas na opisyal mula sa Title Temple na ang dalawang Vice Temple Master ay nag-aagawan para sa celestial na prutas, marami sa kanila ang hindi nang ahas na makialam.
Dahil sa exploding element celestial fruit, lalong tumindi ang alitan sa pagitan ng dalawang Vice Temple Masters dahil pareho silang ayaw umatras. 3,478. Upang maiwasan ang paglalapan ng sitwasyon, nagpa siya ang Temple Master ng pangunahing Title Temple na ialok ang exploding element celestial fruit bilang gantimpala para sa batang henyo na nangunguna sa labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Dahil doon, walang nagawa si Vice Temple Master Leon ng pangunahing Title Temple kundi ang sumuko dahil alam niyang walang pagkakataon ang kanyang apo na manalo sa Devata Realms Battle of the Geniuses. Kung tungkol naman kay Zukay, naramdaman niya na ang Temple Master ng Title Temple ay may kinikilingan sa kanyang nakababatang pamangkin na siyang alas ng Title Temple noong labanan ng mga henyo sa Devata Realms noong panahong iyon. Natural lang, alam ni Vice Temple Master Leon na pabor din ang Title Temple sa binata. Gayunpaman, ano ang masasabi niya dahil nagsalita na ang Temple Master? Lihim na umaasa lamang siya na may isang tagalabas na mananalo sa Devata Realms, Battle of the Geniuses para mapawi ang kanyang galit. Natural lang na kailangan niyang ilihim ang kaisipang ito para maiwasang matawag na traidor. Tiyak na mapapasa akin ang exploding element celestial fruit. Sabi ng binata habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Isa na siyang 9 Palaces Celestial Emperor ngayon. Gamit ang exploding element celestial fruit, magiging 10 Direction Celestial Emperor siya sa maikling panahon. Pagkatapos nito, susubukan niyang makamit ang pagka-Diyos. Ang oras na natipid mula sa paggamit ng exploding element celestial fruit ay maaaring gamitin upang higit na maunawaan ang kanyang batas. Maaari ka nang umalis, sabi ni Zukay nang may bahagyang ngiti, huwag mong masyadong isipin ang mga bagay-bagay at i-pressure ang iyong sarili. Ang mga batang henyo, kabilang sina Alvin at Jude, ay nakatakdang maging tantungan mo. Samantala, si Alvin na umiintindi sa batas ng kalawakan sa Primeval Cliff ay natural na walang kaalam-alam na ang alas ng Title Temple ay nag-iingat sa kanya at kay Jude. Bagamat ang pag-unawa sa batas ng kalawakan sa Primeval Cliff ay hindi kasing bilis kumpara sa Supreme Powerhouse Divinity, ang pag-unawa sa batas ng kalawakan sa bangin ay nagbigay daan sa kanya upang matutunan ang iba't ibang paraan upang pagsamahin ang mga lalim mula sa batas ng kalawakan. Bagamat nakapag-isa na siya ng ilang lalim, marami pa rin siyang dapat matutunan tungkol sa pagsasama-sama ng mga lalim. Magkakaiba ang resulta kapag pinagsanib ang magkaibang lalim. Halimbawa, kung dalawang open-sibong lalim ang pinagsanib, ang lakas ng open-sibong fused profundity ay tataas ng higit sa isang beses. Samantalang kung ang isang open-sibong lalim ay pinagsanib sa isang movement profundity, lilikha ito ng isang lalim na may parehong bilis at hindi kapani-pani walang puwersa. Napakaraming paraan upang pagsanibin ang mga lalim na kahit ang isang may titulong Celestial Emperor ay karaniwang nakakapagsanib lamang ng ilang lalim. Sina Alvin at Lizardo ay labis na nalubog sa pag-unawa sa kani-kanilang mga batas sa Primeval Cliff kaya tuluyan na nilang nalimutan ang oras. Samantala, si dakilang Guru Mian, na siyang nagmamay-ari kay Ares. Ang Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven, ay labis na natuwa nang malaman niyang bumalik na si Alvin sa Primeval Cliff. Siguro panatag na si Berting na hayaan si Alvin na manatili sa Primeval Cliff ngayon, di ba? Kung kikilos ako ngayon, mataas ang chance akong magtagumpay. Matapos itong pag-isipan ng ilang sandali, nagbago ang isip niya. Hindi, masyadong mapanganib. Kahit wala roon si Berting, tiyak na nag-ingat siya. Malamang na naglagay si Finian ng mga bantay doon. Dahil magkaibigan sina Berting at Finian, tiyak na tutulungan ni Finian si Berting. Mukhang mas mabuting maghintay na lang ako ng isa pang pagkakataon. Determinado ang dakilang guro na si Mia na angkinin si Alvin kaya handa siyang magsakripisyo para sa kanyang layunin. Tutal, dahil sa 79 na heavenly veins at sa kanyang mataas na likas na talento, tiyak na makakamit ni Alvin ang pagiging Diyos kung hindi siya mamamatay ng maaga. Bukod dito, nakalikha at nakakuha si Alvin ng paunang pag-unawa sa dalawang daos ng langit at lupa, na isa sa mga kinakailangan para makamit ang pagiging Diyos. Paano niya hindi maging sabik na angkinin si Alvin sa lahat ng mga salik na ito? Ikaw naman, Berting, pagkatapos gumaling ang mga pinsala ko pagkalipas ng 100 taon, tiyak na hahanapin kita para turuan ng leksyon. Kapag napatay kita, magiging akin na si Alvin. Bulong ni Great Master Mian sa sarili habang nagniningning ang mga mata sa pananibik.
Naiisip na niya ang sarili na papatayin si Berting at angkinan ang katawan ni Alvin. Dahil ang huling round ng Devata Realms Battle of the Geniuses ay magsisimula sa loob ng 30 araw, lahat ng nangungunang 30 kalahok ay nagsagawa ng closed-door cultivation dahil sa pressure. Sa kabaligtaran, ang ibang mga kalahok na natanggal ay medyo walang pakialam. Nagtipon sila ng grupo-grupo at masigasig na nag-usap-usap sa isa't isa. Sa ngayon, may 8 kalahok na nagpakita ng lakas ng isang 5-star God of War. Sa tingin mo ba ay mahigit sa 10 sila sa labanan ng mga henyo sa panahong ito? Sa tingin ko malamang na mangyari iyon. Sang-ayon ako. Sa tingin ko ay tiyak na mayroong higit sa 10 kalahok na may lakas ng isang 5-star God of War sa pagkakataong ito. Sino sa tingin mo ang unang mapapanalunan? Hindi ako sigurado. Tutal, bago pa man maglaban ang mga kalahok na may lakas ng isang 5-star God of War, hindi pa natin matutukoy kung sino ang mas malakas. Hoy, sa tingin mo ba ay may kalahok na may lakas ng isang 6-star God of War? Isang 6-star God of War. Anong pinagsasabi mo? Ang labanan ng mga henyo ay ginaganap lamang kada 1,000 taon. Sa palagay ko ay walang sino mang nagtataglay ng lakas ng isang 6-star God of War bago umabot sa edad na 1,000. Hindi mo masasabi yan ng sigurado. Dahil napakaraming kalahok sa pagkakataong ito na may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War, hindi imposible na mayroon tayong kalahok na may lakas na katulad ng isang 6-star God of War. Ang mga batang henyo na natanggal ay mas nasasabik pa kaysa sa nangungunang 30 kalahok na nakapasok sa huling round ng Devata Realms Battle of the Geniuses. Maikli lang ang 3 buwan. Gayunpaman, para sa mga batang henyo na natanggal at sabik na naghihintay sa huling round ng Devata Realms Battle of the Geniuses, parang napakatagal na panahon. Ang mga sangkot ay kalmado habang ang mga tagalabas ay balisa. Parang mga taon ang mga araw habang hinihintay nila ang pagsisimula ng huling yugto ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Ang araw bago ang huling yugto ng labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Nakabalik na si Alvin sa kanyang bahay na gawa sa kahoy 1 buwan na ang nakalipas upang maunawaan ang batas ng kalawakan gamit ang kanyang Supreme Powerhouse Divinity. Dapat akong magpadala ng mensahe kay Lizardo kung sakaling hindi niya maalala ang oras. Bukas na naman ang finals. Ilang araw na ang nakalipas nang maramdaman ni Alvin na wala nang dapat pang pag-unlad na magagawa sa ngayon, natigil lamang siya sa pag-unawa sa batas ng kalawakan at sa Space Sword daw gamit ang Supreme Powerhouse Divinity. Bukas na ang huling round. Nihalata ni Alvin na nabigla si Lizardo na napakabilis lumipas ng oras nang matanggap niya ang tugon ni Lizardo. Pinayuhan niya si Lizardo na itigil ang pag-unawa sa kanyang batas sa Primeval Cliff kung sakaling hindi makapasok si Lizardo sa huling round ng Devata Realms Battle of the Geniuses. Kahit hindi makapasok si Lizardo sa huling round, mapapasailalim pa rin siya sa top 30. Gayunpaman, may posibilidad na mapabuti niya ang kanyang ranggo sa huling round at mapahaba ang kanyang panahon sa kamara ng mga batas ng Title Temple. Tuwang-tuwa ang grupo ng mga batang henyo na naghihintay para sa huling round. Bukas na sana magsisimula ang huling round. Magpapahinga ako ng maayos mamayang gabi para makapag-concentrate ako habang nanunood ng mga kapanapanabot na laban bukas. Tama ka. Dapat ay nakapagpahinga tayong lahat ng maayos ngayong gabi. Ang araw ng huling yugto ng labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Mula pa kaninang madaling araw, puno na ang mga upuan ng mga manunood. Lahat ay sabik na naghihintay sa pagsisimula nito. Sa kabilang banda, ang nangungunang 30 kalahok, ang mga emperador sa langit ng iba't ibang Devata Realms, at ang mga matataas na opisyal ng mga sangay ng Title Temple ay hindi pa dumarating. Sa katunayan, hindi sila nahuli. Nauna lang ang mga natanggal na batang henyo. Pagkalipas ng halos 1 oras, nagsimulang dumating ang mga matataas na opisyal mula sa mga sangay ng Title Temple kasunod ang mga emperador sa langit ng iba't ibang Devata Realms. Kasunod nito, nagsimula na ring dumating ang nangungunang 30 kalahok. Nang dumating sina Alvin, Lizardo, Jude, at Sydney sa lugar, lumikha sila ng malaking kaguluhan sa mga tao. Nandito na si Alvin. Nandito rin sina Jude at Sydney. Maniniwala ka ba? Hindi lang silang 3 ang magkakaibigan, kundi 3 rin sa kanila ang may taglay na lakas ng isang 5-star God of War. 3,499.
Sa grupo ni Alvin, si Sydney ang unang nagpakita ng kanyang lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Noong panahong iyon, lalo na ang mga hindi nakakakilala sa kanya, maging si Alvin at ang iba pa ay nagulat. Sa kanilang paningin, siya ay palakaibigan at madaldal, lalo na kay Alvin, na talagang walang dating sa isang taong may pambihirang lakas. Pagkatapos ni Sydney, si Alvin ang susunod na magpapakita ng kanyang lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Bago pa man siya lumitaw, nauna na sa kanya ang kanyang reputasyon. Siya lamang ang tunay na disipulo ni Bert Ing, ang maalamat na Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Sa 81 emperador ng langit ng mga Devata Realm, karamihan sa kanila ay may iilang tunay na disipulo. Sa pinakamatagal na panahon, si Bert Ing ay wala ni isang tunay na disipulo. Kaya naman, nagulat ang lahat nang sa wakas ay tinanggap niya ang isang tunay na disipulo. Kahit na ang pinakamalakas na emperador ng langit ay tumanggap ng isang tunay na disipulo, hindi ito kasing gulat noong si Bert Ing, na hindi pa nakakakumpirma na nakamit na niya ang pagka-Diyos noong panahong iyon, ay sa wakas ay tinanggap ang isang tunay na disipulo. Tunay ngang kakaiba si Bert Ing sa mga emperador sa langit. Maging si Jabari, ang emperador sa langit ng Pavilion Shaft Heaven, na kapantay ni Bert Ing noon, ay mayroong 4 na tunay na disipulo at maraming mga disipulo sa pangalan lamang. Sa lahat ng mga kadahilanang ito, bago pa man magsimula ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms, nakakuha na ng maraming atensyon si Alvin. Sa simula, maraming tao ang naniniwala na si Alvin ay pinalad lamang na nagustuhan siya ni Bert Ing at tinanggap siya bilang isang tunay na disipulo. Gayunpaman, matapos masaksihan ang lakas ni Alvin na kapantay ng isang 5-star God of War noong labanan ng mga henyo sa Devata Realms, sa wakas ay nakumbinsi sila na si Alvin ay tinanggap ni Bert Ing dahil sa kanyang talento, hindi dahil sa swerte. Alam ng lahat na hindi nila makakamit ang nakamit ni Alvin sa kanyang edad. Sa katunayan, tanging ang isang napakalaking talento tulad ni Alvin ang karapat-dapat sa isang pambihirang emperador sa langit tulad ni Bert Ing. Dahil sa talento niya, kung walang master si Alvin, kahit ang pinakamalakas na Heavenly Emperor ay gugustuhin siyang maging isang tunay na disipulo. Ang kanyang likas na talento ay hindi kayang abutin ng langit. Mahigit 600 taong gulang pa lamang siya ngunit taglay niya ang lakas ng isang 5-star God of War. Dahil sa kanyang likas na talento na kayang humamon sa langit at isang pambihirang master tulad ni Bert Ing, ang kanyang kinabukasan ay walang kapantay. Tiyak na magiging isang kilalang tao siya sa Devata Realm sa hinaharap. Ang isang taong tulad niya ay madaling makakagawa ng pangalan para sa kanyang sarili kahit sa kaharian ng mga Diyos. Bumantong hininga ng may inggit ang mga batang henyo nang pag-usapan nila si Alvin. Nang marinig ang usapan sa paligid, si Glyde, ang mahuhusay na batang henyo na may lakas ng isang 5-star God of War na nagsasabing siya ang nakababatang kapatid ni Yana, ay lumingon din kay Alvin. Mukhang hindi nagsisinungaling ang senior sister. Base sa lakas na ipinakita ni Alvin, ang lakas niya ay dapat kapantay ng lakas ko. Gayunpaman, hindi pa rin sapat para talunin niya ako maliban kung mayroon siyang ibang mga trick na nakahanda. Sa pangalawang pag-iisip, naisip ni Glyde na malamang na wala pang anumang mga panlilinlang si Alvin. Tutal, sa edad ni Alvin, ang kanyang mga nagawa ay nakakagulat na. Ang isang taong tulad ni Alvin ay bihira sa kasaysayan ng mga Devata Realm. Kahit ang mga nangungunang powerhouse sa mga Devata Realm ay hindi nakamit ang ganitong mga gawa sa edad ni Alvin. Marahil, tanging ang mga ipinanganak sa mga Realm of Gods lamang ang nagtataglay ng mga talentong tulad ni Alvin. Ang mga Diyos ay lubos na may talento, at ang mga mapagkukunan sa mga Realm of Gods ay higit na nakahihigit sa mga Devata Realm. Gayunpaman, may posibilidad pa rin na walang talentong tulad ni Alvin sa mga Realm of God. Tutal, hindi lamang taglay ni Alvin ang lakas ng isang 5-star God of War bago ang edad na 700, kundi naunawaan pa niya ang 2 sa 4 na daos ng langit at lupa. Kasabay nito, maraming tao rin ang nag-uusap tungkol kay Jude, ang malamig at misteryosong batang henyo na ang mababangas na pag-atake ay nakagulat at nag-iwan ng malalim na impresyon sa lahat. Si Jude ay talagang mahusay din. Iniisip ko kung saan siya nanggaling. Maraming hindi kilalang mga batang henyo sa labanan ng mga henyo sa panahong ito.
Marahil, isa siyang inapo ng isang makapangyarihan na dating naninirahan sa liblib na lugar. Maaaring nagmana siya ng isang pamana na sumusuway sa langit mula sa kanyang ninuno. Isang pamana na sumusuway sa langit. Ang pamana na sumusuway sa langit ay kailangang iwan ng isang kataas-taasang makapangyarihang tao para maging napakalakas niya sa kanyang edad. Nakakuha rin ng atensyon si Lizardo kahit na wala siyang taglay na lakas ng isang 5-star God of War dahil sa kanyang murang edad. Bagamat ang kanyang lakas ay hindi kasing lakas ng langit kumpara kay Alvin, walang duda na isa rin siyang henyo. Walang nakakaalam na si Jude ay kaedad nina Alvin at Lizardo. Kung hindi, mas lalong magkakagulo ang mga taong ito tungkol kay Jude. Kasabay nito, matapos makinig sa mga talakayan sa kanyang paligid, napukaw ang kuryosidad ni Sydney. Nagtanong siya, Jude, ilang taon ka na? Sumulyap lamang si Jude kay Sydney bago ito binaliwala. Hindi nawala ng pag-asa si Sydney. Nakangiti niyang tanong, Jude, malamang ay nasa 1,000 taong gulang ka na, di ba? Malinaw na sinusubukan ni Sydney na pukawin si Jude na sagutin ang kanyang tanong. Sa kasamaang palad, patuloy siyang hindi pinansin ni Jude na naging dahilan upang makaramdam siya ng pagkadismaya. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Alvin, halos kaedad lang namin siya ni Lizardo. Dahil matagal nang kilala ni Alvin si Jude, mayroon na siyang halos ideya tungkol sa edad ni Jude. Bukod dito, alam ng kaluluwa ng kanyang 7 butas na mahusay na espada, si Wanger, ang lahat tungkol kay Jude. Kaya hindi pa siya 700 taong gulang. Nagulat si Sydney sa sinabi ni Alvin. Tumingin siya kina Alvin, Lizardo, at Jude habang sinasabing, lahat kayo ay mga halimaw. Pagkatapos, ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Sydney ay napalitan ng mayabang na ekspresyon bago niya sinabi, dahil mas bata pa kayong lahat sa akin, hindi ba ninyo ako dapat tawagin bilang Kuya Tang? Sa mga salitang ito, kahit sina Alvin at Lizardo ay hindi pinansin si Sydney. Maya-maya pa, muling nagkagulo ang mga tao nang dumating ang isa pang kalahok. Si Danny yan. Bagamat medyo ordinaryo ang anyo ni Danny, ang kanyang lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War ay nakakuha ng maraming atensyon. Bukod dito, siya lamang ang babaeng kalahok na nagtataglay ng ganitong lakas sa Devata Realms, Battle of the Geniuses. Dahil dito, siya lamang ang babaeng kalahok na nakapasok sa huling round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Bagamat ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay mas magaganda kaysa sa kanya, hindi sila kasing popular niya. Hindi ko pa naririnig ang tungkol kay Danny bago nito. Bihira para sa isang babaeng celestial na wala pang 1,000 taong gulang ang magkaroon ng lakas ng isang 5-star God of War kahit sa lahat ng Devata Realms. Tama iyan. Ang isang taong tulad niya ay maaaring karaniwan sa Realms of Gods, ngunit siya ay tiyak na kasing bibihira ng balahibo ng Phoenix sa Devata Realms. Kahit hindi siya kagandahan, ang swerte talaga ng sinumang makapangasawa niya. Para mapangasawa mo siya, kailangan mong maging mas malakas kaysa sa kanya. Ang items yung nakuha ni Danny ay maihahambing kay Alvin at sa kanyang mga kaibigan. Kahit si Alvin ay hindi maiwasang tumingin sa kanya ng ilang sandali. Naisip niya na ang mga Devata Realms ay talagang puno ng mga nakatagong talento. Bago ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms, minsan niyang tinanong si Berting kung maraming natanging babaeng batang henyo. Ayon kay Berting, napakabihira nila. Sa mga nakaraang labanan ng mga henyo, walang mga batang babaeng henyo na may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Dahil dito, hindi niya maiwasang tumingin sa kanya. Sa pagkakataong ito, si Sydney, na nakaupo sa likuran ni Alvin, ay nagsalita ng may panunukso, Alvin, Lizardo, bakit kayong dalawa nakatitig kay Danny? May gusto ka ba sa kanya? Ipaalala ko sa iyo na ang isang babaeng tulad niya ay napakahirap pakisamahan. Kailangan mong maging mas malakas kaysa sa kanya kahit papaano para makuha ang puso niya. Lizardo, sa palagay ko ay wala kang pagkakataon ngayon. Tungkol naman kay Alvin, sa palagay ko ay mukhang maganda ang iyong magiging prospect. Lumingon si Alvin kay Sydney bago sinabi, mukhang kilalang kilala mo siya. Kilala mo ba siya? Napangiti ng nahihiyang si Sydney bago sinabing may bahid ng pagkabalisa, hindi talaga tayo magkakilala. Minsan pa lang tayo nagkita.
Ang kanyang Panginoon ay isang Diyos, at tinatawag ng aking Panginoon ang kanyang Panginoon bilang junior uncle. Hindi na kailangang sabihin, ito ang unang pagkakataon na narinig ni na Alvin at ng iba pa ang tungkol sa bagay na ito. 3,500. Nang marinig ang mga salita ni Sydney, si Chanyo, na nakaupo sa tabi ni Sydney, ay napabulalas, hindi nakakapagtaka na kanina pa nakatingin si Danny sa direksyon natin. Noong una, akala ko ay kay Alvin siya nakatingin. Kung tutuusin, malamang ay sa iyo siya nakatingin. Akala mo ba nakatingin siya kay Alvin? Bakit siya titingin sa kanya? Tanong ni Sydney, nalilitong tanong. Hindi ba halata na nakatitig sa kanya si Danny? Isasantabi mo na ang lahat, talagang humanga siya sa kakayahan ng isang babae na magkimkim ng sama ng loob. Minsan pa lang silang nagkita at nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan noong panahong iyon, ngunit tila may hinanakit pa rin siya kahit ilang siglo na ang lumipas. Hindi ba halata? Guwapo si Alvin, walang pag-aalinlangang sagot ni Chanyo, sa amin, ang hitsura ni Alvin ang pinakasikat sa mga kababaihan. Hindi makapaniwalang tumingin si Sydney kay Chanyo, bulag ka ba? Wala ka talagang kaalam-alam sa kagandahan. Mas gwapo ako kay Alvin, pero may kumpiyansa kang sinabing mas gwapo siya. Ano ang sinuhol niya sa iyo? Dodoblehin ko ang alok niya. Bukod sa pag-ikot ng mga mata ni Chanyo, ang mga sinabi niya ay nagpatawa rin kay Troy. Naisip niya na si Sydney ay tunay na may tiwala sa sarili. Bagamat ang hitsura ni Sydney ay higit sa karaniwan, hindi ito maituturing na gwapo. Sa sandaling ito, sinabi ni John Rick, malapit nang magsimula. Dahil dito, lahat sila ay napalingon sa unahan. Si Zukay, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple, ay lumipad palapit at nakarating sa lugar sa isang kisap-mata lamang. Matapos tumingin-tingin sa paligid ng ilang sandali, sinabi niya, magsimula na ang huling round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Tuwang-tuwa ang mga manunood nang marinig ang mga salita ni Zukay. 3 buwan silang naghintay para sa araw na ito, at sa wakas ay dumating na ito. Hindi iaayos ng Title Temple ang iyong mga kalaban para sa iyo sa huling round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Magpapalabunutan ka para magpasya sa iyong kalaban. Hindi na ikinagulat ng iba ang mga salitang ito dahil ganito na rin ang nangyari sa mga nakaraang labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Simula noon, ang huling 30 kalahok ay bubunot ng palabunutan upang magpasya sa kanilang mga kalaban. Sa tingin mo ba sa unang laban ay magkakaroon ng 2 kalahok na may lakas ng isang 5-star God of War na maglalaban-laban? Sa pagkakaalam natin sa ngayon, 8 sa 30 kalahok ang nagtataglay ng lakas ng isang 5-star God of War. Sa isang punto, 2 sa 8 ang tiyak na maglalaban-laban. Ako, una sa lahat, ay umaasa na magaganap ang mga kapanapanabot na laban sa huli. Gusto kong ilaan ang pinakamaganda para sa huli. Habang abala ang mga manunood sa pag-uusap sa isa't isa, inilabas ni Zukay ang isang malaking kahon na may butas sa itaas at sinabing, mayroong 30 jade sleep dito na may nakaukit na numero 1 hanggang 30. Ang taong bubunot ng numero 1 ay lalaban sa taong bubunot ng numero 2. Ang taong bubunot ng numero 3 ay lalaban sa taong bubunot ng numero 4 at iba pa. Ipinagbabawal sa inyo na suriin ang mga numero gamit ang inyong banal na kamalayan. Kung hindi, kayo ang mananagot sa mga kahihinatnan. Ngayon, ang huling 30 kalahok, humakbang kayo pasulong. Sa nakaraang labanan ng mga henyo sa Devata Realms, may mga kalahok na sinubukang suriin ang numero sa mga Jade Sleep. Bilang resulta, ang kanilang banal na kamalayan ay nabawi, at sila ay malubhang nasugatan ng mga negatibong reaksyon. Bukod dito, ang kanilang pinsala ay nakaapekto sa kanilang pagganap sa kanilang mga laban, na naging dahilan upang sila ay matalo kahit na maaari naman silang manalo. Matapos humina ang boses ni Zukay, ang 30 kalahok, kabilang si Alvin, ay maayos na lumipad patungo kay Zukay. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumihis sa pila. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, nagpalitan sila sa paghila ng Jade Sleep. Matapos masulyapan ni Sydney ang numero sa kanyang Jade Sleep, tiningnan niya si Alvin at ang iba pa sa paligid niya bago nagtanong, anong numero ang nakuha mo?
Sumagot naman si Jude, ngunit hayagang ipinakita niya ang numero sa kanyang jade slip, numero 5. Nangangahulugan ito na ang kanyang kalaban ay ang taong nakabunot ng numero 6. Tumingin si Sydney sa paligid at nagtanong, sino ang nakabunot ng numero 6? Walang sumagot. Maya-maya, mapait na ngumiti si Lizardo at sinabing, pwede ka nang tumigil sa pagtingin-tingin. Ako ang nakabunot ng numero 6. Maging si Alvin ay nagulat sa pangyayaring ito. Hindi niya inaasahan na makakalaban ni Lizardo si Jude sa sandaling magsimula ang unang laban sa huling round. Alvin, kumusta ka? Ikaw ba ang kalaban ko? Tanong ni Sydney. Walang imik na itinaas ni Alvin ang kanyang jade slip. Malinaw na makikita ang numerong 12 sa kanyang jade slip. Mukhang hindi pa tayo nakatadhana para lumaban, sabi ni Sydney. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang jade slip para ipakita ang numerong 26 na nakaukit dito. Sa sandaling ito, muling umalangaw-ngaw sa hangin ang malakas at malinaw na boses ni Zukay. Bukod sa mga nakakuha ng numero 1 at 2, pwede nang ibalik ng iba ang mga uan ninyo. Habang paalis na sina Alvin at ang iba pa, 2 figure na lamang ang nanatiling hindi gumagalaw. Ang ilan sa kanila ay hindi maiwasang lumingon habang paalis upang tingnan ang unang 2 kalahok na maglalaban. Isa sa kanila ay si Glide. Siya ay isang cultivator na walang sekta na dati nang nagpakita ng lakas ng isang 5-star God of War. Siya rin ang nakababatang kapatid ni Yana. Kung tungkol naman sa kalaban ni Glide, isa lamang siyang kalahok na nagpakita ng lakas ng isang 4-star God of War sa ngayon. Hindi nagtagal matapos bumalik si Alvin at ang iba pa sa kani-kanilang mga upuan, matalinong sumuko ang kalaban ni Glide bago pa man magsimula ang laban. Dahil dito, nanalo si Glide sa laban ng walang laban. Si Glide, numero 2, ang mananalo sa laban na ito, sabi ni Zukay, ang mga kalahok na may numero 3 at 4, mangyaring humakbang pasulong. Ang sumusunod na 2 kalahok ay hindi kabilang sa 8 kilalang kalahok na may lakas ng isang 5-star God of War. Ang 2 kalahok ay may lakas ng isang nangungunang 4-star God of War. Isa sa kanila ay isang taong pinagtuunan ng pansin ni Alvin. Si Yuan ang madaling nakatalo kay Lizardo noon. Pinaghihinalaan ni Lizardo na pinipigilan ni Yuan ang kanyang lakas at posibleng kasing lakas ng isang 5-star God of War. Ganito rin ang opinyon ni Alvin. Bukod doon, isa rin si Yuan sa iilang taong pinaghihinalaan niyang alas ng Title Temple. Dahil sa mga kadahilanang ito, sinundan ng mamata ni Alvin si Yuan habang lumilipad si Yuan papasok sa battle ring. Yuan. Kasabay nito, muling nagsimulang mag-usap ang mga manunood. Si Yuan ay isa sa mga batang henyo na nilinang ng Title Temple. Ang kanyang kalaban ay isang cultivator na walang sekta na nakakagulat na makapangyarihan din. Ang kanyang kalaban ay may lakas ng isang nangungunang 4-star God of War. Dati, ang pinakamalakas na kalaban na kanilang nakalaban ay mayroon lamang lakas na maihahambing sa isang ordinaryong 4-star God of War. Dahil mas mahina ang kanilang mga kalaban kaysa sa kanila dati, ibig sabihin ay may posibilidad na 2 sa kanila ang nagtataglay ng lakas ng isang 5-star God of War. Malalaman natin sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, nagsimulang maglaban sina Yuan at ang kanyang kalaban. Gaya ng hinala ni Lizardo, agad na naging malinaw na itinatago ni Yuan ang kanyang lakas. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang kanyang laban, ipinakita niya ang kanyang lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War at mabilis na tinalo ang kanyang kalaban. Natural na hindi nagulat si Zukay sa lakas ni Yuan. Tutal, bilang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple, paano niya hindi nalalaman ang tunay na lakas ni Yuan? Alam ko na. Kumislap ang mga mata ni Alvin. Kasabay nito, naguguluhan siya habang iniisip kung si Simaro o si Yuan ba ang alas ng Title Temple. Sa ngayon, tila pareho ang kanilang lakas, kaya mahirap para sa kanya na hulaan. Matapos ay anunsyo ang tagumpay ni Yuan, tinawag ni Zukay ang mga kalahok na may mga numerong 5 at 6 na kay Jude at Lizardo ayon sa pagkakabanggit. Muling nagkagulo ang mga manunood nang makita nilang papalapit ang 2 magkaibigan. Si Lizardo at Jude. Sus Mariosep.
Kay malas nila na kailangan nilang maglaban ng ganito kaga. Susuko ba si Lizardo? Malinaw sa lahat kung sino ang mananalo sa laban. Gayunpaman, hindi sumuko si Lizardo. Gaya ng inaasahan, natalo si Lizardo ni Jude gamit ang tatlong galaw. Kung ginawa ni Jude ang lahat, matatalo sana si Lizardo sa isang galaw lamang. Si Jude, numero 5, ang nanalo sa ikatlong laban. Ang mga kalahok na may numero 7 at 8 ay mangyaring pamwesto sa inyong mga pwesto sa battle ring, muling sabi ni Zukay. Ang dalawang sumunod na kalahok ay nagtataglay lamang ng lakas ng isang 4-star God of War. Sa huli, ang kalahok na may lakas ng isang nangungunang 4-star God of War ang nagwagi. Dahil mas mahina ang kanyang kalaban kaysa sa kanya, may posibilidad na pinipigilan pa rin niya ang kanyang lakas at nagtataglay ng lakas ng isang 5-star God of War. Ang mga kalahok na may numerong 9 at 10 ay nagtataglay lamang ng lakas ng isang nangungunang 4-star God of War. Dahil sa kanilang magkaparehong lakas, medyo matindi ang laban, at medyo natagalan bago natukoy ang mananalo. Sa kabuuan, ito ay isang dikit na laban. Ang mga kalahok na may numerong 11 at 12 mangyaring lumapit. Ang sumunod na laban ay sa wakas ay pagkakataon na ni Alvin na lumaban. Ang kanyang kalaban na nakakuha ng numero 11 ay isang kalahok mula sa Title Temple na nagpakita ng lakas ng nangungunang 4-star God of War sa ngayon. 3,501. Tumayo si Alvin sa gitna ng battle ring at tinitigan ang kanyang kalaban mula sa Title Temple. Ang kalaban ni Alvin ay nagpakita lamang ng lakas ng isang nangungunang 4-star God of War kaya hindi siya kasing husay ni Yuan at Simaro na nagpakita ng lakas ng isang 5-star God of War. Hindi inisip ni Alvin na ang kanyang kalaban ang nakatagong alas ng Title Temple dahil alam niyang nahihirapan ang kanyang kalaban sa nakaraang laban nito laban sa isa pang kalahok na may lakas ng isang 4-star God of War. Bagamat sinubukan niyang itago ito, hindi ito nakaligtas sa atensyon ni Alvin na nagmamasid sa mga kalahok mula sa Title Temple. Isang mahina at paos na ungol ang biglang umalangaw-ngaw sa lalamunan ng kalaban ni Alvin. Bagamat alam niyang wala siyang laban kay Alvin, ginamit niya ang lahat ng kanyang makakaya at ginamit ang kanyang pinakamalakas na teknik. Boom! Ang kalaban ni Alvin ay dalubhasa sa batas ng tubig. Ang paligid ay tila naging karagatan nang ihagis niya ang lalim mula sa batas ng tubig. Ang mga nakamamatay na alon ay sumugod patungo kay Alvin sa isang kisap mata lamang. Ang mga alon, hindi tulad ng mga ordinaryong alon, ay may taglay na napakalakas na kapangyarihang humihila na tila kayang hilahin ang lahat patungo sa kailaliman ng karagatan. Ginawa ng todo ng kalaban ni Alvin ang lahat dahil nakatanggap siya ng voice transmission na nag-uutos sa kanya na gawin ang lahat para pilitin si Alvin na ipakita ang kanyang kamay. Gustong makita ng Title Temple kung itinatago pa rin ni Alvin ang kanyang lakas. Sayang, dahil sa lakas na kapantay ng isang nangungunang 4-star God of War, imposibleng pilitin niya si Alvin, na nagpakita ng lakas ng isang 5-star God of War, na ipakita ang kanyang kamay kahit na ginawa na niya ang lahat. Swoosh! 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 Pinanood ng lahat si Alvin habang kalmadong lumulutang sa ere nang walang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon, sa kabila ng mga nakamamatay na alon na humahampas sa kanya, habang ang kanyang mga damit ay lumilipad sa ere. Nang ang mga alon ay mga 5 metro na ang layo mula sa kanya, isang nakakagulat na eksena ang lumitaw sa harap ng lahat. Tila naging isang malaking balyena si Alvin mula sa kailaliman ng karagatan bago niya ibinuka ang kanyang bibig at madaling nilamon ang mga nakamamatay na alon na paparating sa kanya. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng kanyang kalaban nang makita niyang hindi man lang naapektuhan si Alvin. Hindi naman niya kayang magtagal sa ganitong kalakas na pag-atake. Lumilipad si Alvin sa ere at ginamit ang mastery daw na kanyang naunawaan upang manipulahin ang espasyo sa paligid niya habang nilalamon niya ang sunod-sunod na alon ng mga atake ng kanyang kalaban. Wala ni isa sa mga atake ang nakaapekto sa kanya. Sumuko. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa tainga ng kalaban ni Alvin. Ito ay isang voice transmission mula sa taong nagsabi sa kanya na gawin ang lahat kanina.
Ang taong nagpadala ng voice transmission ay walang iba kundi si Zukai, ang Vice Temple Master ng pangunahing title Temple, na namumuno sa Devata Realms, Battle of the Geniuses. Dahil mas malakas si Alvin, walang saysay na ipagpatuloy ang laban. Kumislap ang kanyang mga mata sa kasakiman habang nakatingin kay Alvin. Susuko na ako, sigaw ng kalaban ni Alvin. Kasunod nito, sinabi ni Zukai ng may seryosong mukha, si Alvin, numero 12, ang mananalo sa laban. Nang magsimula ang laban sa pagitan ng mga kalahok na may numerong 13 at 14, walang sino man ang talagang nagbigay pansin dahil karamihan sa kanila ay nag-uusap pa rin tungkol kay Alvin. Paano sa tingin mo ang magiging ranggo ni Alvin? Masyado pa siyang bata. Hanggang sa pinakamataas ay mapapasailalim siya sa top 5. Isa pa rin itong kahangahangang tagumpay. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi posible para sa kanya na mapasama sa top 3. Sang-ayon ako. Dahil sa edad ni Alvin, maraming tao ang hindi nag-akala na mapapasa top 3 siya sa Devata Realms, Battle of the Geniuses, lalo na ang maging numero 1, sa kabila ng kanyang lakas. Natural lamang na hindi nababahala si Alvin sa opinyon ng karamihan. Napakaraming tao ang humamak sa kanya sa buong buhay niya, at natutunan niya na ang pinakamagandang gawin ay patunayan silang mali sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Pagkabalik ni Alvin sa kanyang upuan, nagsimulang magwala si Chanyo. Alvin, ang iyong mastery daw ay talagang nakakatakot. Kamangha-mangha. Ang iyong kalaban ay parang isang walang kalaban-laban na sanggol sa harap mo. Wala sa kanyang mga atake ang nakaapekto sa iyo. Sa kabaligtaran, madali mong na-neutralize ang lahat ng kanyang mga atake. Habang nagsasalita si Chanyo, sina Troy at John Rick, na nakaupo sa gilid, ay tumango bilang pagpapakita ng kanilang pagsang-ayon. Ang laban pagkatapos ng laban ni Alvin ay sa pagitan ng dalawang kalahok na may lakas ng isang 4-star God of War. Ito ay isang mahigpit na laban. Halos pantay ang laban ng dalawang kalaban. Sa huli, ang nanalo ay labis na nasugatan kaya hindi na niya magamit ang kanyang buong lakas. Batay dito, makikita na walang kalahok ang nagtago ng kanilang lakas. Tutal, kung tunay silang nagtataglay ng lakas ng isang 5-star God of War, sasaktan nila ang kanilang sarili sa ganitong antas para lamang maitago ang kanilang lakas. Kasunod nito, nang pumasok na sa battle ring ang mga kalahok na may numerong 15 at 16 para sa susunod na laban, muling nagkagulo ang lahat nang makita nila ang kalahok na may numerong 15. Declan. Si Declan, ang ikatlong tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, ay naipakita na ang kanyang lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War kaya hindi nakakagulat na ang kanyang paglitaw ay lumikha ng kaguluhan. Sa kabilang banda, ang kanyang kalaban ay tila taglay lamang ang lakas ng isang nangungunang 4-star God of War. Siya yun, hindi tulad ng iba, ang atensyon ni Alvin ay wala kay Declan, kundi sa kalaban ni Declan. Ang kalahok na may numerong 16 na ay isang binata na nakasuot ng mahabang puting damit. Katamtaman ng kanyang pangangatawan, at ang kanyang anyo ay napaka-ordinaryo kaya mahirap siyang makilala sa gitna ng maraming tao. Kadalasan, tila medyo mahiyain at introvert siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang kaharap niya si Declan, tila bagyang nagbago ang kanyang aura. Tila determinado siya. Wala kang laban sa akin, walang pakialam na sabi ni Declan habang nakatitig sa kanyang kalaban, sigurado sa kanyang panalo. Marahil. Bagamat hindi malakas ang boses ng binata, malinaw na narinig ng lahat ang kanyang tugon. Tataluhin kita ngayon kung hindi ka susuko, sabi ni Declan bago siya sumugod na parang palaso at lumapit sa binata sa isang kisap mata. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagbasa upang magpadala ng isang pagsabog ng enerhiya. Sa sandaling ito, walang nagduda sa tagumpay ni Declan. Bukod dito, ang kanyang kalaban ay nakatayo nang hindi gumagalaw na parang natutulala. Gayunpaman, tila tumigil ang oras sa sumunod na sandali. Ang eksenang lumitaw ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Nakataas pa rin ang kamay ni Declan, nanigas. Kahit ang ekspresyon ng mukha niya ay tila nanigas din. Batas ng panahon. Ito ang batas ng panahon. Nang makita ito, maraming tao, kabilang ang ilang Heavenly Emperor at matataas na opisyal mula sa mga sangay ng Title Temple, ang agad na tumayo.
Ang batas ng panahon ang pinakanatatanging batas sa apat na kataas-taasang batas. Pinahihintulutan nito ang isang tao na manipulahin ang panahon, at walang gaanong kilalang mga panlaban dito. Sa katunayan, marami ang nag-iisip na ang batas ng panahon ang pinakamalakas na batas dahil sa kakayahang sumuway sa langit. Gaano kaitikot ang makapagpahinto ng oras? Hindi na kailangang sabihin, ang gayong batas ay hindi madaling maunawaan. Bukod dito, mabagal din ang pag-unlad. Sa makatuwid, maraming taong may kakayahang umunawa sa batas ng oras ang susuko at uunawain ang isa pang batas dahil sa mabagal na pag-unlad. Tulad ng karamihan sa mga batas at kalaliman, ang batas ng oras ay epektibo lamang laban sa mas mahinang kalaban. Halimbawa, kung gagamitin ang freezing profundity na kayang pumihil sa oras, maaapektuhan lamang nito ang mas mahihinang kalaban. Maliban kung naunawaan ng caster ang fused profundities, magiging walang silbi ito laban sa mga kalaban na nakaunawa na sa fused profundities. Kaya naman, paanong hindi magugulat ang lahat na nagyelo si Declan? Kilalang kilala ng lahat ang lakas ni Declan. Ang lakas niya ay tiyak na kabilang sa mga nangungunang 5-star God's War. Para maging epektibo ang freezing profundity ng binata kay Declan, kailangan niya maging kasing lakas o mas malakas pa kay Declan. Pinanood ng lahat ang binata, nakakapikito lang ng lakas na maihahalin tulad sa isang 5-star God of War, ay nagpakawala ng dalawang sinag ng kulay abong liwanag mula sa kanyang mga mata na pumasok kay Declan at nagsimulang gumalaw muli. Bago pa makaganti si Declan, isang nakakatakot na bagay ang nangyari sa kanya. Ang kanyang itim na buhok ay pumuti sa isang kisap mata lamang, at ang kanyang balat ay mabilis na kumulubot. Siya ay tumanda mula sa isang malusog na binata patungo sa isang matandang lalaki sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Napanganga ang lahat nang makita ang nakakatakot na eksenang ito. Sa pagkakaalam ko, para maging mahusay siya sa pagmamanipula ng oras, kailangan niya maging kasing lakas ng isang nangungunang 5-star God of War kahit papaano. Umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin at ng iba ang mga salita ni Sydney. 3,502. Ang mga pagbabago kay Declan ay nangyari sa isang kisap mata lamang. Nakakakilabot ang mga ito. Isipin ng isang binata na nasa kanyang kasagsagan ng pagtanda at nagiging isang naghihingalong matandang lalaki sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Ang batas ng panahon. Patuloy na nakatitig si Alvin sa binata. Dahil kanina pa niya ito pinapansin, kitang-kita niya kung paano ito kumikilos ng mahiyain. Sa mga nakaraang laban ng binata, lagi siyang minamaliit ng mga manunood at ng kanyang mga kalaban. Dahil dito, binabantayan niya ang binata. Gayunpaman, inakala niyang matatalo ni Declan ang binata. Tutal, ang lakas ni Declan ay hindi mas mababa kaysa sa isang nangungunang 5-star God of War. Sino ang mag-aakala na ang binata ay kasing lakas o mas malakas pa sa isang nangungunang 5-star God of War? Ito ang batas ng instant vicissitudes of life ng panahon. Iilan lamang ang makakaintindi nito. Para maging dalubhasa siya rito, ang mga walang lakas ng isang nangungunang 5-star God of War ay malamang na hindi makakatapat sa kanya. Natutunan na ni Alvin ang batas ng panahon na instant vicissitudes of life mula sa kanyang Panginoon, si Bert Ing. Sa isang pag-iisip lang, maaaring agad na tumanda ang kalaban. Kung isang ordinaryong tao ang tinarget, tiyak na mamamatay sila. Kung tinarget ito sa isang celestial na may mahabang lifespan, maaapektuhan ang kanilang mga katawan, at hindi na nila kailanman mababawi ang buong lakas ng kanilang mga katawan. Kung tungkol naman sa kanilang hitsura, magiging mahirap din itong makabawi. Putok. Gulat na gulat pa rin ang lahat sa biglaang pagtanda ni Declan dahil sa dalawang sinag ng kulay abong liwanag mula sa mga mata ng binata nang biglang kumilos ang binata at pinalipad pabalik ang matandang si Declan. Sa puntong ito, hindi na may kilos ng matandang si Declan ang kanyang lakas. Sumura siya ng dugo habang siya ay pinalipad pabalik hanggang sa siya ay bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Ikatlong nakatatandang kapatid. Sa oras na ito, may lumipad palabas mula sa mga upuan ng manunood patungo sa battle ring. Ito ay walang iba kundi si Tungtu, ang nakababatang kapatid ni Declan at ang pang-apat na tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven.
Pagkababa niya, dinala niya palayo si Declan, na malubhang nasugatan. Noon lamang nagsimulang bumalik sa dati ang lahat. Ito ang pinaka hindi inaasahang resulta. Kahit sa kanilang pinakamalawak na panaginip ay hindi nila inakala na haantong si Declan sa ganitong paraan. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Declan na umatake. Lubos siyang pinangungunahan ng batas ng oras ng kanyang kalaban. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, walang nag-isip na mahina si Declan. Ang tanging iniisip nila ay ang kalaban ni Declan ay napakalakas. Hindi na kailangang sabihin pa, isang malaking kaguluhan ang sumiklab habang ang lahat ay nagsimulang mag-usap-usap sa isa't isa. Hindi ba ginamit ni Andrew ang batas ng apoy noong mga nakaraang laban niya? Sino ang mag-aakala na naunawaan din niya ang batas ng oras? Hindi mo ba masabi? Ang pag-unawa niya sa batas ng oras ay mas mataas kaysa sa batas ng apoy. Sus Mariosep. Saan nanggaling ang isang halimaw na tulad ni Andrew? Kapag ginagamit ang batas ng apoy, kasing lakas na niya ang isang nangungunang 4-star God of War. Gaano pa siya kalakas kapag ginagamit niya ang batas ng panahon? Dapat ay kasing lakas na rin siya ng isang nangungunang 5-star God of War. Dapat ba siyang kasing lakas ng isang nangungunang 5-star God of War? Tiyak na kasing lakas siya, kung hindi man mas malakas, kaysa sa isang nangungunang 5-star God of War. Hindi mo ba alam na kailangan ng isang tao ang lakas ng isang 5-star God of War, kahit papaano, para magamit ang instant vicissitudes of life ng batas ng panahon? Tiyak na hindi siya matatalo laban sa mga walang lakas ng isang 6-star God of War. Talaga. Bueno, maliban na lang kung ang kalaban niya, na dapat kasing lakas niya man lang, ay nagtataglay ng isang banal na artifact upang kontrahin ang batas ng oras. Kung hindi, hindi siya matatalo. Nakatanggap ng kaunting atensyon si Andrew dati, ngunit ngayon, lahat ay nakatuon sa kanya, kasama na si Zukay, ang Vice Temple Master mula sa pangunahing Title Temple. Sa oras na ito, si Zukay at maraming emperador sa langit ay nagpapadala kay Andrew ng mga boses. Lahat sila ay nais na sumama siya sa kanilang puwersa, ngunit hindi marami ang nag-alok na tanggapin siya bilang kanilang disipulo dahil sa palagay nila ay wala silang gaanong maituturo sa isang taong katulad niya. Gayunpaman, tuluyan niya binaliwala ang mga boses ni Zukay, na isang Diyos, at ng mga emperador sa langit. Sino si Andrew na hindi man lang nag-atubiling masaktan si Zukay? Kasabay nito, si Ares, ang Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven, na sinapian ni Great Master Mian, ay tumingin kay Andrew nang may bahid ng kasakiman sa kanyang mga mata. Naisip niya sa sarili, isa kasamaang palad, natagpuan ko na ang perpektong katawan na dapat taglayin. Kung hindi, tiyak na pipiliin kita. Bagamat kahanga-hanga na naunawaan mo ang batas ng panahon sa ganitong antas, hindi ito garantiya na magagawa mong maging isang Diyos. Sa kabilang banda, dahil sa katawan ni Alvin, lalo na ang pagkamit ng pagka-Diyos, ang pagiging isang supreme powerhouse ay usapin lamang ng panahon. Sa isang punto, inilipat ni dakilang Guro Mian ang kanyang tingin kay Alvin. Nag-aalab ang kanyang mga mata sa hindi nakatagong kasakiman habang nakatitig kay Alvin. Kung kaya niya lang, hayagan na sana niyang dinukot si Alvin. Samantala, ang mga batang henyo ay mainit pa ring nag-uusap sa isa't isa. Kasama sina Yuan at Andrew, mayroon ng 10 kalahok na kumpirmadong nagtataglay ng lakas ng isang 5-star God of War. Dahil bihira para sa napakaraming kalahok na may ganitong lakas na lumitaw ng sabay-sabay sa labanan ng mga henyo sa Devata Realms, muling nagkagulo ang lahat. Iniisip ko kung magkakaroon ng pang-11 kalahok na may lakas ng isang 5-star God of War. Habang nagpapatuloy ang mga laban, isa pang kalahok ang nabunyag na may lakas ng isang 5-star God of War. Katulad ni Danny, ang kalahok ay isang babae. Ang kanyang katawan ay nakatago sa ilalim ng isang maluwag na kulay abong damit, at kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng belo. Tanging ang kanyang magagandang mata at payat na kilay lamang ang makikita. Batay dito, tila isa siyang kagandahan sa ilalim ng belo. Gayunpaman, may ilang mga tao na nag-iisip na maaaring pangit siya kahit na mayroon siyang pares ng magagandang mata at kilay. Gayunpaman, ang atensyon ng karamihan ay nasa kanyang lakas, hindi sa kanyang hitsura.
Dati, ang lakas na ipinakita niya ay isa lamang sa isang nangungunang 4-star God of War. Walang nag-akala na itinatago niya ang kanyang lakas. Kaya naman, lahat sila ay nagulat nang ibunyag niya ang kanyang lakas. Isa na namang kalahok na may lakas ng isang 5-star God of War. Isa pa, babae siya. Katulad ni Danny, ngayon ko lang narinig ang tungkol kay Shuyan bago ito. Kaya naman malawak na nalalaman na ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms ay kayang maglabas ng maraming nakatagong talento. Tama. Tulad ni Glide, Sydney, Jude, at Danny, si Shuyan ay isang tago at hindi kilalang talento. 11 kalahok na may lakas ng isang 5-star God of War, ang labanan ng mga henyo sa pagkakataong ito ay tiyak na magiging isa sa mga pinakamatinding kaganapan sa kasaysayan. Ang mga batang henyo na naruroon ay labis na nasasabik na maging bahagi ng kaganapang ito. Ito ay isang bagay na maaari nilang ipagmalaki habang buhay. Magkakaroon ba ng pang-12? Nagsimulang mag-isip-isip ang mga tao kung magkakaroon pa ba ng mga sorpresa. Kasama na rito si Alvin. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng 15 laban, wala nang ibang kalahok na muling gamulat sa lahat. Halos tiyak na sa puntong ito na wala nang ibang kalahok na may lakas ng isang 5-star God of War. Sa tindi ng unang laban sa huling round ng Devata Realms Battle of the Geniuses, karamihan sa kanila ay kailangang ipakita ang kanilang lakas. Sa 11 kalahok na may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War, si Declan lamang ang natalo at malubhang nasugatan. Malamang na matatagalan bago siya gumaling. Sa pagkakataong ito, muling humakbang si Zukay at sinabing, para sa ikalawang laban ng huling round, ang 15 kalahok na natalo sa unang laban ng huling round ang muling lalaban. Sa 15 kalahok na ito, tanging si Declan lamang ang may taglay na lakas ng isang 5-star God of War. Sa makatuwid, matapos isaalang-alang ang kanyang lakas, papayagan siyang umusad sa susunod na laban ng hindi lumalaban sa laban na ito. Mayroon bang anumang pagtutol? Kung mayroon kang pagtutol, maaari mo siyang labanan kapag gumaling na siya. Gayunpaman, ang laban ay magiging isang laban ng buhay o kamatayan. Kumislap ang mga mata ni Zukay habang patuloy niyang sinasabi, nakausap ko na ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, at sinabi niya na handang lumaban si Declan sa isang labanang may banta ng buhay o kamatayan kung may anumang pagtutol. Ang 14 na kalahok na natalo sa unang laban ng huling round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses ay nawala ng imak nang marinig nila ang mga salitang ito. Mayroon bang tututol sa gantong mga pangyayari? Bukod dito, kahit na natalo si Declan, hindi ibig sabihin nito ay mahina siya. Tumanggaw si Zukay sa kasiyahan ng walang tumutol. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasabing, dahil walang tumutol, maaari na kayong tumungo sa susunod na laban. Ang 7 mananalo sa laban na ito ay pansamantalang irerango mula ika-17 hanggang ika-23 pwesto. Habang ang 14 na kalahok ay nakikipaglaban sa kani-kanilang mga laban, tinanong ni Sydney si Alvin, Alvin, sa tingin mo ba ay mananalo si Lizardo? Sa tingin ko ay medyo mahirap ito. Umiling si Alvin habang pinapanood si Lizardo na lumilipad sa ere sa itaas ng battle ring. Bagamat makapangyarihan si Lizardo at nakapasok sa top 30, magiging mahirap para sa kanya na umakyat sa rango 3,503. Bagamat mas malakas si Lizardo kumpara sa mga kakagraduate lang, ang lakas niya ngayon ay malayong-malayo sa lakas ng isang nangungunang 4-star God of War. Kamangha-mangha na nagawa niyang makapasok sa top 30 ng Devata Realms Battle of the Geniuses. Mahihirapan siyang makapasok sa ika-23 pwesto. Putok. Gayunpaman, si Lizardo ay walang takot at matatag sa harap ng isang sitwasyon na walang pag-asa at ibinigay ang kanyang makakaya. Gaya ng inaasahan, natalo si Lizardo ng kanyang kalaban na kasing lakas ng isang nangungunang 4-star God of War sa huli. Di nagtagal, natapos din ang iba pang mga laban, at natukoy na ang mga nanalo. Dahil dito, muling binago ang mga rango. Swoosh! Sa oras na ito, nagsimulang lumitaw sa ere ang mga pangalan ng nangungunang 30 kalahok.
Hindi na kailangang sabihin pa, ang kalahok na may lakas na maihahambing sa 5-star Gods of War at ang mga kalahok na nanalo sa kanilang mga laban sa unang laban ng huling round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses kanina ay nasa una hanggang ika-16 na pwesto sa listahan. Ang ika-17 hanggang ika-23 pwesto ay nakuha ng mga kalahok na nanalo sa kanilang mga laban sa ikalawang laban ng huling round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Sa wakas, ang ika-24 hanggang ika-30 na pwesto ay nasakop ng mga natalo sa kanilang mga laban noong ikalawang laban ng huling round, tulad ni Lizardo. Matapos lumitaw ang lahat ng pangalan, malakas na sinabi ni Zukay, ang Vice Temple Master ng pangunahing title Temple, sigurado akong alam ninyong lahat na ang mga ranggong ito ay hindi permanente, at hindi pa ito refleksyon ng inyong lakas. Ayon sa mga patakaran ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, ang mga nasa ika-21 hanggang ika-30 pwesto ay maaari lamang hamanin ang mga kalahok na nasa ika-20 pwesto o mas mababa pa, sa pinakamataas na antas. Maaari mo lamang hamanin ang mga nasa ika-10 pwesto o mas mababa pa kung magagawa mong makapasok sa ika-20 pwesto. Maaari mo lamang hamanin ang nangungunang siyam na kalahok kung ikaw ay nasa ika-10 pwesto. Habang nagsasalita si Zukay, lahat, kasama na si Alvin, ay nakatuon sa listahan ng 30 pangalan. Sa 30 pangalan, ang pansamantalang ranggo para sa nangungunang 11 na pwesto ay ang mga sumusunod. Glide, Sydney, Alvin, Yongji, Jude, Simaro, Danny, Yuan, Andrew, Zayn, Declan. Kasunod nito, ay isang grupo ng mga kalahok na may lakas ng isang 4-star God of War. Si Lizardo ay nasa ika-24 na pwesto, ang una sa mga natalo sa ikalawang laban ng huling round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Sa oras na ito, maraming tao ang nag-uusap habang tinitingnan ang listahan ng mga pangalan sa hangin. Hoy, napansin mo ba yon? Mukhang ang mga pansamantalang ranggong ito ay nireranggo ayon sa oras na ipinakita ng mga kalahok ang kanilang lakas. Tama ka. Si Glide ang unang nagpakita ng kanyang lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War kaya pansamantala siyang nasa unang pwesto. Kasunod nito ay sina Sydney at Alvin. Totoo rin ito para kay Lizardo. Sa mga nasa pinakamababang 7 pwesto, siya ang unang nagpakita ng lakas ng isang 4-star God of War. Sa sandaling ito, muling nagsimulang magsalita si Zukay. Ang taong nasa ika-30 pwesto ay maaari nang humakbang paarap upang magbigay ng hamon. Pakitandaan na sa ngayon ay maaari lamang ninyong hamanin ang mga kalahok na nasa ika-20 pwesto o mas mababa pa. Ang huling round ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms ay isa sa pinakamahaba, kung hindi man ang pinakamahaba, na round. Ang ikatlong laban ay nagbigay daan sa mga kalahok na nasa pinakamababang ranggo na hamanin ang mga nauna sa kanila na pagbutihin ang kanilang ranggo. Natural lamang, maaari ring piliin ng mga kalahok na huwag maghain ng hamon at panatilihin ang kanilang ranggo, ngunit kung sila ay hamanin, wala silang ibang magagawa kundi tanggapin o sumuko. Kung sila ay matatalo o susuko, natural lamang na bababa ang kanilang ranggo. Swoosh! Pagkatapos magsalita ni Zukay, ang kalahok na nasa ika-30 pwesto, isang walang ekspresyong binata na nakasuot ng puting damit, ay lumipad papasok sa battle ring. Inilipat niya ang kanyang mga mata kay Lizardo at sinabing, gusto kong hamanin si Lizardo na nasa ika-24 na pwesto. Ang mga salita ng binata na nakaputi ay nagdulot ng kaunting kaguluhan sa karamihan. Parang sumuko na siya sa pag-asang makapasok sa top 20. Hindi ba halata naman? Hamanin niya sana ang taong nasa ika-20 pwesto kung ang layunin niya ay makapasok sa top 20. Ang gusto lang niya ngayon ay makakuha ng mas mataas na ranggo. Tutal, mas mataas ang ranggo, mas maganda ang gantimpala. Kaya pinili niya ang ika-24 na pwesto, ang pinakamataas na ranggo sa mga natalo sa ikalawang laban ng huling round. Samantala, si Lizardo ay kalmado gaya ng dati kahit na siya ang unang hinamon sa laban na ito. Nanalo siya sa kanyang laban sa huli, ngunit halos hindi niya nagawang makuha ang kanyang tagumpay at makuha ang kanyang ranggo. Nasugatan siya sa kabila ng kanyang panalo. Ang atake ng kanyang kalaban ay tumama sa kanya, dahilan upang siya ay dumura ng 2 subo ng dugo.
Nang makabalik si Lizardo sa kanyang upuan, nag-aalalang nagtanong si Alvin, ayos ka lang ba? Hindi naman malaking bagay yun. Bahagyang ngumiti si Lizardo. Iinom ako ng ilang gamot at gagaling din ako agad. Pagkatapos uminom ng mga gamot, ipinikit ni Lizardo ang kanyang mga mata at hinintay na gumaling ang kanyang mga pinsala. Ayon sa mga patakaran ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms, ang susunod na humahamon ay hindi pinapayagang hamanin si Lizardo. Bibigyan siya ng oras upang magpahinga at magpagaling sa loob ng isang laban. Ito ay para sa lahat na hamanin. Bagamat ang mga nasa pinakamababang pwesto ay maaari lamang hamanin ang kalahok na nasa ika-20 pwesto, kung ang kalahok na nasa ika-20 pwesto ay hindi maaaring hamanin, magkakaroon ng exception, at maaari nilang hamanin ang taong nasa ika-19 na pwesto. Sakop din ito para sa mga nasa ika-10 at ika-9 na pwesto. Habang ginagamot ni Lizardo ang kanyang mga pinsala, ang ika-29 na kalahok, na walang kumpiyansang hamanin ang taong nasa ika-20 pwesto, ay hinamon ng kalahok sa ika-25 pwesto dahil hindi niya kayang hamanin si Lizardo. Halos pantay ang laban ng kanyang kalaban, ngunit sa huli, siya ang nanalo. Dahil dito, umangat siya mula ika-29 na pwesto patungo sa ika-25 pwesto habang ang kanyang kalaban ay bumagsak mula ika-25 pwesto patungo sa ika-26 na pwesto. Ang mga nasa likod ng ika-26 na pwesto ay bumagsak ng isang ranggo ayon dito. Nagpa siya ang susunod na kalahok na hamanin si Lizardo, nakakagaling lang, ngunit nagawa ni Lizardo na ipagtanggol ang kanyang ranggo. Pagkatapos nito, ang mga nasa ika-28, ika-27, at ika-26 na pwesto ay sunod-sunod na humakbang pasulong upang hamanin ang kanilang mga kalaban. Ang taong umangat mula ika-29 hanggang ika-25 na pwesto ay hindi na pinayagang humamon dahil katatapos lang niya nito. Sa oras na ito, may ilang mga tao na humamon sa kalahok na nasa ika-20 pwesto, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagawa ng kalahok na nasa ika-22 pwesto na talunin ang ika-20 kalahok, na nagtulak sa ika-20 kalahok pababa sa ika-21 pwesto. Dahil dito, ang kalahok na kakababa lang sa ika-22 pwesto ay maaaring magbigay ng hamon. Kung gusto niyang itaas ang kanyang ranggo, maaari lamang niyang palitan ang mga kalahok sa ika-20 o ika-21 pwesto. Gayunpaman, dahil kakalaban lang ng dalawang kalahok na ito, pinagbabawalan siyang hamanin sila. Dahil dito, maaari na lamang siyang sumuko sa paghamon sa isang tao at maghintay na may ibang hamanin siya o maaari niyang hamanin ang taong nasa ika-19 na pwesto. Sa huli, naging ambisyoso siya para hamanin ang taong nasa ika-19 na pwesto. Gayunpaman, ang mga ambisyon ng isang tao ay matutupad lamang kung ang mga ito ay susuportahan ng lakas. Hindi siya sapat ang lakas at natalo siya ng kalahok sa ika-19 na pwesto. Sa oras na ito, tinawag ni Zukay ang kalahok na nasa ika-18 pwesto na humakbang pasulong. Gusto kong hamanin ang taong nasa ika-12 pwesto. Napaka-ambisyosa rin ni number 18. Hinamon niya ang unang taong nasa mas mababa sa kalahok na may lakas na maihahambing sa 5-star Gods of War. Ang kalahok sa ika-12 pwesto ay tinatawag na Felipe. Siya ang unang taong nagpakita ng lakas ng isang nangungunang 4-star God of War noong panahon ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Siya ay mula sa isang sekta na nasa antas langit, ang Profound Dream Sect, sa Pavilion Shaft Heaven na dalubhasa sa mga ilusyonaryong pamamaraan. Sa katunayan, ang kanyang tunay na lakas ay hindi ang isang nangungunang 4-star God of War. Taglay lamang niya ang ganitong lakas salamat sa kanyang Emperor-grade celestial weapon na may kaluluwa. Mengwei fan, napakaswerte mo lang na galing ka sa isang makapangyarihang sekta na nagbigay sa iyo ng Emperor celestial weapon na may kasamang weapon spirit. Ang sandata mo lang ang dahilan kung bakit ka nakarating dito. Ang kalaban ni Felipe ay isang binata na nakaitim at may malademonyong gwapo. Ngumisi siya habang sinasabing, lalabanan mo ba ako, Algen, nang hindi ginagamit ang Emperor-grade Celestial Emperor na iyon. Tumigil ka na nga sa pagsasalita, walang pakialam na sabi ni Felipe, pinapahiya mo ang sarili mo sa pamamagitan ng napakasamang pang-aasar.
Paano kung galing ako sa isang makapangyarihang sekta? Ang swerte ay kakayahan din ng isang tao. Maaari kang manatili sa kahit saang lugar ka nang galing at patuloy na mainggit at mainggit sa akin. 3,504. Nang marinig ang mga salita ni Felipe, maging si Alvin ay hindi napigil ang matawa at umiling. Wala sa mga kalahok sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms ang pangkaraniwan. Bagamat mukhang isang walang kwentang mayamang bata si Felipe, kailangan niya maging kahanga-hanga para makasali sa labanan ng mga henyo. Maaaring nakatulong ang kanyang pinagmulan, ngunit walang duda na ito ay dahil sa kanyang talento. Tutal, sa lahat ng 81 Devata Realms, marami ang may pinagmulang nakahihigit kay Felipe, ngunit hindi sila kwalipikadong lumahok sa labanan ng mga henyo. Sa karaniwan, humigit kumulang 10 kalahok ang pipiliin mula sa bawat Devata Realm. Sa 10 kalahok, natural lamang na may mga mula sa mga kilalang pinagmulan. Naghahanap ka ng kamatayan. Sigaw ni Algen, ang kalaban ni Felipe na may taglay na lakas ng isang nangungunang 4-star God of War. Plano niyang pukawin si Felipe para tumigil si Felipe sa paggamit ng kanyang Emperor-grade celestial weapon sa kanilang laban, ngunit hindi niya inaasahan na mabibigo ang kanyang plano. Hindi lamang siya nabigo, kundi napunta rin sa kanya si Felipe. Tumalon pasulong si Algen na parang galit na leon, nabulag ng kanyang galit. Nang makita ito, nagsimulang mag-usap ang mga manunood. Maliban na lang kung kasing lakas siya ng isang 5-star God of War, siguradong matatalo siya. Karamihan sa mga tao ay siguradong matatalo si Algen. Tutal, ang pagkawala niya ng kahinahunan ay naglagay na sa kanya sa isang hindi magandang posisyon. Bagamat siya ang unang sumugod, hindi ibig sabihin nito na kaya niyang kontrolin ang ritmo ng labanan dahil nababalutan siya ng galit. Nang mapagtonto ni Algen na nakagawa siya ng padalos-dalos na pagkakamali, sinubukan niyang kumalma. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang kumalma, lalo siyang nababalisa. Habang lalo siyang nababalisa, lalo siyang nagkakamali. Ito ay isang mabisyo na siklo. Gaya ng inaasahan, tinalo ni Felipe si Algen gamit ang kanyang Emperor-grade celestial weapon na nagtataglay ng espiritu sa loob ng 10 galaw, at matagumpay na naipagtanggol ang kanyang rango. Ang 17 kalahok, humakbang po kayo pasulong. Hindi kayang hamanin ng kalahok na nasa 17 pwesto si Felipe na katatapos lang ng kanyang laban kaya pumili na lang siya ng ibang kalaban. Gayunpaman, hindi naman siya ganoon katanga para hamanin ang mga kalahok na nasa 10 at 11 pwesto na kasing lakas ng 5-star Gods of War. Sa huli, hinamon niya ang kalahok na nasa 13 pwesto at matagumpay na natalo ang kanyang kalaban. Matapos siyang umangat sa ranggo, hinamon ng bagong kalahok sa 17 na pwesto si Felipe. Gayunpaman, nabigo siya sa kanyang hamon dahil matagumpay na naipagtanggol muli ni Felipe ang kanyang ranggo. Kasunod nito, hinamon ng 16 na kalahok ang 13 kalahok na umangat mula sa 17 na pwesto kanina. Sa kasamaang palad, nabigo ang 16 na kalahok sa kanyang hamon. Muling hinamon si Felipe. Sa pagkakataong ito ay ng 15 kalahok. Katulad ng dati, matagumpay na naipagtanggol muli ni Felipe ang kanyang ranggo. Hindi nakakagulat ang sunod-sunod na tagumpay ni Felipe. Tutal, siya ay medyo makapangyarihan, at nagtataglay siya ng Emperor-grade celestial weapon na may espiritu ng armas. Bukod sa panahong natalo siya ni Glide, ang kanyang paglalakbay noong Devata Realms, Battle of the Geniuses ay medyo maayos. Hindi kasama ang mga kalahok na kasing lakas ng 5-star Gods of War, marahil, tanging ang isang kalahok na may lakas ng isang nangungunang 4-star God of War na nagtataglay ng kasing lakas na armas ang makakatalo sa kanya. Kasunod nito, pinili ng 14 na kalahok na hamanin ang 13 kalahok at natalo. Kalahok bilang 12, humakbang po kayo paarap, sabi ni Zukay, ang Vice Temple Master ng pangunahing title Temple, habang nakatingin kay Felipe. Dahil ang 13 kalahok ay nanalo na sa kanyang hamon at umangat mula 17 pwesto patungong 13 pwesto, pinagbawalan siyang magbigay ng hamon. Kaya, sa wakas ay si Felipe na ang magbigay ng hamon. Umiling si Felipe at sinabing, susuko na ako sa karapatang hamanin ang isang kalaban. Isang biro.
Paanong hindi alam ni Felipe na lahat ng kalahok sa unahan niya ay may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War? Mapapahiya lang siya kung hahamunin niya ang sinuman sa mga kalahok na iyon. Kahit na mayroon siyang isang makapangyarihang Emperor-grade celestial weapon, hindi ito sapat para talunin ang mga nasa ranggo mula una hanggang ika-11. Sa pamamagitan ng pagsuko, hindi lamang niya maiiwasan ang mapahiya, kundi maiiwasan din niya ang hindi kinakailangang masaktan. Walang nagulat sa desisyon ni Felipe. Naunawaan naman nilang lahat ang desisyon niya. Napakalaki ng pagkakaiba ng mga may lakas na 5-star God of War at 4-star God of War, kaya kahit ang Emperor-grade celestial weapon ni Felipe ay hindi kayang isara ang puwang na iyon. Para sa mga batang henyo sa mga upuang manunood, ang mga naunang laban sa pagitan ng mga kalahok na may lakas na maihahambing sa isang 4-star God of War ay mga pampaganya lamang. Ang mga paparating na laban sa pagitan ng mga may lakas na katulad ng isang 5-star God of War ang pangunahing putahe. Sa wakas, magsisimula na ang laban sa pagitan ng nangungunang 11 kalahok. Sila ang pinakamagandang bahagi ng labanan ng mga henyo. Sa wakas ay nagsisimula na ang mga labanan sa pagitan ng mga may lakas ng 5-star Gods of War. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Lizardo, Alvin, si Declan ay nasa ika-11 pwesto. Ibig sabihin, pagkakataon na niya para humamon. May kutob akong hahamunin kanya. Matalas ang mata ni Lizardo at matagal na niyang napansin na nakatingin si Declan kay Alvin na may mga matang puno ng intensyong pumatay. Para bang si Alvin ang kanyang kaaway? Naka-recover na ba siya? Ang bilis naman yan. Instinctive na tumingin si Alvin kay Declan. Tulad ng sinabi ni Lizardo, nakatitig sa kanya si Declan. Noong laban ni Declan kay Andrew, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong umatake bago siya natalo. Hindi lang iyon, kundi ginawa pa siyang isang naghihingalong matandang lalaki ayon sa batas ng panahon ni Andrew. Sa kasalukuyan, bumalik na sa dating kabataan si Declan. Kung isang ordinaryong tao ang matamaan, hindi lamang magbabago ang kanilang anyo, kundi lalalain din ang kanilang paggana ng katawan. Kung tatanda sila ng sobra, maaari pa silang mamatay sa katandaan. Dahil si Declan ay isang celestial na may mahabang buhay, nagawa niyang gumaling matapos uminom ng mga medicinal pills na nagpanumbalik ng kanyang sigla. Kahit na hindi siya uminom ng mga medicinal pills, gagaling din siya kalaunan kahit na magtatagal ito. Sumagot si Sydney, ang mga mabilisang pagbabago ng buhay ay makakaapekto pa rin sa kanyang lakas sa loob ng ilang panahon. Aabutin pa ng ilang panahon bago niya mabawi ang kanyang buong lakas. Kasabay nito, napansin ng mga tao ang tensyon sa pagitan nina Alvin at Declan nang lumingon sila kay Declan dahil pagkakataon na niya para humamon. Dahil sa lakas ni Declan, maraming tao ang nag-isip na dapat siyang mapasama sa top 10 kung hindi lang siya natalo ni Andrew noon. Walang sino man ang nag-alala sa kanya kahit natalo siya. Tutal, ang batas ng oras ni Andrew ay tunay na nakakatakot. Hoy, kanina pa nakatitig si Declan kay Alvin. May alitan ba sila? Base sa paraan ng pagtingin niya kay Alvin, sa tingin ko ay tiyak na hahamunin niya si Alvin. Maging ang mga emperador sa langit mula sa iba't ibang Devata realms at ang mga matataas na opisyal mula sa mga sangay ng Title Temple ay nakatingin kina Alvin at Declan ng may malaking interes. Hindi ito nakakagulat. Tutal, si Alvin ang tanging tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven habang si Declan ang ikatlong tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven. Bukod dito, pareho silang nagtataglay ng lakas ng isang 5-star God of War. Ang lahat ng mga salik na ito ay magiging dahilan ng isang kapana-panabik na laban. Sa oras na ito, si Finian, ang emperador ng langit na sinaunang langit, ay tumingin kay Berting at nakangiting sinabi, Kapatid na Feng, tila ang ikatlong tunay na disipulo ni Emperador Jabari ng langit ay haamon kay Junior Nephew Darfield. Nasaktan ba siya ni Junior Nephew Darfield? Hindi ko alam. Walang ekspresyong umiling si Berting. Malinaw na hindi siya nag-aalala. Mukhang tiwala ka sa kakayahan ni Junior Nephew Darfield, Brother Feng, sabi ni Finian. Lumawak ang ngiti sa kanyang mukha nang lumingon siya pabalik para tingnan ang battle ring.
Sa ilalim ng mapang abang na tingin ng lahat, sinabi ni Zukay, si Declan, ang ika-11 kalahok, ay magbibigay na ngayon ng isang hamon. Ito rin ang magiging unang laban sa pagitan ng mga may lakas ng isang 5-star God of War. Ito ay isang pambihirang pagkakataon kung saan si Zukay ay nagsasalita ng ganito. Pagkarinig niya ng boses, nagkagulo ang mga tao. Ang pinakahihintay nilang sandali, ang pinakatampok na bahagi ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms, ay dumating na. Nakatuon ang tingin ng mga tao kay Declan habang lumilipad ito papasok sa battle ring. Lahat sila ay nagtaka kung sino ang hahamonan niya. Base sa kanilang nakita, inakala nilang malamang na hahamonan niya si Alvin. Gaya ng inaasahan, pagkarating ni Declan sa battle ring, lumingon siya kay Alvin. Nang makita ito, si Solfred, ang emperador ng langit ng Jade Emperor Heaven, na nakaupo sa tapat ni Jabari, ang emperador ng langit ng Pavilion Shaft Heaven, ay nagsabi, Jabari, tila determinado ang iyong disipulo na labanan si Alvin. Sinabi ni Jabari, ayos lang sa kanya na dumanas ng ilang mga balakid habang bata pa siya. Makakabuti ito sa kanya. Bahagyang nagulat si Solfred sa sagot ni Jabari. Jabari, ibig sabihin ba nito ay sa tingin mo ay mananalo si Alvin? Bagamat sina Solfred at Alvin ay nagmula sa iisang lugar, nakaramdam siya ng malaking koneksyon kay Alvin. Tutal, marami sa Jade Emperor Heaven ang nagmula sa planetang Yanhuang sa Yanhuang Realm. Bukod dito, dahil si Declan ay disipulo ng kanyang mabuting kaibigan, natural na mas gusto niya si Declan kumpara kay Alvin. Ito ay natural na likas na ugali ng tao. Maging ang mga Heavenly Emperor ay hindi ligtas sa mga emosyong ito. Mas marami pang makikita kay Alvin kaysa sa nakikita ng mga mata, sabi ni Jabari. May bahid ng pagkagulat sa kanyang mga mata na para bang may naisip siyang isang bagay na nahihirapan siyang tanggapin. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, malakas na inanunsyo ni Declan, gusto kong hamanin ang ikatlong kalahok, si Alvin. Gaya ng inaasahan ng lahat, hinamon ni Declan si Alvin. 3,505. Si Alvin ang ikatlong kalahok sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms na nagpakita ng lakas ng isang 5-star God of War. Kaya naman, pansamantala siyang nasa ikatlong pwesto sa huling round ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Ang dalawang kalahok na nasa itaas niya, sina Glide at Sydney, ay mas naunang nagpakita ng kanilang lakas kaysa sa kanya. Swoosh! Matapos hamanin ni Declan, na nasa ika-11 na ranggo, si Alvin, walang pakialam na lumipad palabas si Alvin. Sa isang kisap mata, nakarating siya sa battle ring at tumayo sa tapat ni Declan. Alvin, tinitigan ni Declan si Alvin nang may nagniningning na mga mata habang sinasabi, dumating na ang sandali. Tatalunan kita sa harap ng lahat ngayon, hindi dahil sa ibang dahilan kundi sa iyong kasuklam-suklam na pag-uugali. Sige. Maaari kang umatake muna. Walang pakialam na tumango si Alvin bilang tugon sa mga salita ni Declan. Walang sino man ang nag-akala na hihilingin ni Alvin kay Declan na umatake agad. Malinaw na hindi siya interesado sa pag-aaksaya ng mga salita o pag-unawa sa mga dahilan ni Declan. Malinaw na naroon lamang siya upang lumaban. Tuwang-tuwa rito ang mga batang henyo. Sinimulan nilang hikayatin si Declan. Ang ilan sa kanila ay sigurado sa tagumpay ni Declan, at ang ilan naman ay nag-isip na may pagkakataon si Alvin na manalo. Totoo naman. Ano ang saysay ng pag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap kung pwede naman palang makipag-away? Declan. Bilisan mo at umatake ka. Tuparin mo ang mga sinabi mo at talunin mo si Alvin. Napakataas ng pangako ni Declan. Mabibigo ba siya? Sa palagay ko ay hindi. Mas matanda siya ng ilang siglo kay Alvin kung tutuusin. Bukod dito, siya rin ang pinakamaaasam na disipulo ni Heavenly Emperor Jabari. Isa siyang walang kapantay na henyo sa Pavilion Shaft Heaven. Gayunpaman, hindi rin naman mahina si Alvin. Mahigit 600 taong gulang pa lamang siya ng kaunti, ngunit mas malakas siya kaysa sa karamihan ng mga kalahok sa labanan ng mga henyo. Sa puntong ito, wala nang nang-ahas na hamakin si Alvin tulad ng ginawa nila noong nagsisimula pa lamang ang labanan ng mga henyo ng Devata Realms.
Paulit-ulit na niyang napatunayan ang kanyang sarili. Paano kung bata pa siya? Gamit ang kanyang lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War, nakapasok siya sa top 30. Mas malakas siya kaysa sa ilang taong mas matanda sa kanya. Samantala, lalong nabalisa si Declan nang makita ang katahimikan ni Alvin. Pakiramdam niya ay nakatingin sa kanya si Alvin. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabi, "Alvin, sana ay mapanatili mo pa rin ang iyong kahinahunan kapag natalo ka." Putok. Kasabay ng isang nakabibinging pagsabog, isang gininto ang bola ng enerhiya ang lumitaw sa likuran ni Declan. Tulad ng araw na sumisikat sa kanyang likuran, kamukha niya ang Diyos ng araw. Nagniningning siya ng napakaliwanag kaya't mahirap siyang tingnan ng diretsyo. Kasunod nito, isang markang hugis espada ang lumitaw sa kanyang glabela. Swoosh! Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, isang nakasisilaw na sinag ng espada ang sumilay mula sa glabela ni Declan. Napakaliwanag nito na natabunan ang nakapalibot na liwanag. Sumikat ito patungo kay Alvin ng may malakas na momentum. Gayunpaman, hindi gumagalaw si Alvin, kalmadong hinarap ang sumusubok na atake ni Declan. Habang papalapit ang sinag ng espada, ang kanyang mastery daw ay nagdulot ng pagbaluktot at pag-alo ng kawalan sa paligid niya. Di nagtagal, isang vortex ang lumitaw at madaling nilamon ang sinag ng espada. Kasunod nito, sumulyap si Alvin kay Declan at walang pakialam na sinabi, "Iminumungkahi kung umatake ka ng buong lakas sa susunod. Kung hindi, nag-aalala ako na wala ka ng pagkakataong umatake muli." Ang mga salita ni Alvin ay parang paglalagay ng asin sa sugat ni Declan. Sa kabila ng kanyang kalmadong ekspresyon, si Declan ay galit na galit sa loob. Ang kanyang mga mata ay lalong nanlamig habang nakatingin kay Alvin at sinabing, tulad ng inaasahan sa nag-iisang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Talagang may kumpiyansa ka. Ibibigay ko ang iyong kahilingan. Magdesisyon tayo sa resulta sa isang galaw lang. Pagkarinig pa lang ng boses ni Declan, daan-daan at libu-libong sinag ng espada ang lumabas mula sa ginintoang orb, na tila nagliliyab na araw, na nakasabit sa kanyang likuran. Swoosh! 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 Sunod-sunod na sinag ng espada ang tumama kay Alvin. Para bang ang ginintoang orb ay kayang magpakawala ng walang katapusang sinag ng espada. Nanatiling walang pakialam si Alvin gaya ng dati nang harapin ang mga atake ni Declan. Patuloy na nilalamon ng kanyang space mastery daw ang mga sinag ng espada na tumatama sa kanya. Mukhang hindi sapat ang atakeng ito para supalan ang iyong mastery daw, diretsyong sabi ni Declan. Hindi siya kinabahan. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Kung gayon, hayaan mong gamitin ko ang sword daw na itinuro sa akin ng aking Panginoon para sirain ang iyong espasyo mastery daw." Swoosh! 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 Kasunod nito, ang mga sinag ng espada na pinakawalan ng ginintoang orb na nakasabit sa likuran ni Declan ay nagpalit ng direksyon. Hindi na sila lumipad patungo kay Alvin, kundi lumipad na sila sa paligid niya. Sa isang kisap mata lamang, ang battle ring ay naging isang dagat ng ginintoang sinag ng espada. Kasabay nito, gumamit din si Declan ng iba't ibang fused profundities mula sa batas ng metal, na nagpapalakas sa masinag ng espada. Espada daw. Bahagyang ngumiti si Alvin. "Kung hindi ako nagkakamali, panimulang pag-unawa mo lang sa espada daw." Bumuo si Alvin ng sarili niyang space sword daw gamit ang destructive sword daw ng kanyang amo. Kaya naman, madali niyang nakita ang sword daw na ginamit ni Declan. Sa isang sulyap pa lang, alam niyang nagsisimula pa lang maunawaan ni Declan ang sword daw. Bagamat lubos nitong pinalakas ang lakas ni Declan hanggang sa puntong medyo na pressure si Alvin, nasa control pa rin ito ni Alvin. Paano kung mayroon lang akong pangunahing pag-unawa o kung malapit ko na itong mabuo? Sapat na iyon para talunin ka. Pangiinis ni Declan. Ang hindi mabilang na mga sinag ng espada ay nagsimulang lumipad na parang naghahabi ng sapot para mahuli si Alvin. Umalangaw-ngaw sa ere ang mga sigaw ng espada habang pinapanood ng lahat ang sinag ng espada na hamabi ng sapot sa paligid ni Alvin. Kung pagbabatayan ang bilis ng mga sinag ng espada, hindi magtatagal at tuluyang nakulong si Alvin. Muling umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni Declan.
Alvin, ito ang pinakamalakas kong galaw. Maaari pa nitong mapinsala ng malubha ang isang nangungunang 5-star God of War kung tama ang tiyempo. Huli na para makatakas ka ngayon. Nagkagulo na naman ang mga tao. Masyadong nakakatakot ang mga atake ni Declan. Hindi ito kayang gawin ng ordinaryong 5-star Gods of War. Maging ang ekspresyon ng ilan sa mga kalahok na may lakas ng 5-star Gods of War ay naging seryoso nang makita nila ang mga atake ni Declan. Sa oras na ito, ang mga nag-aakalang may pagkakataong manalo si Alvin ay nagsimulang mag-atubili. Tiningnan nila ng mabuti si Declan, sinusubukang maghanap ng mga senyales na pinalalaki niya ang kanyang lakas ngunit wala silang nagawa. Nakulong si Alvin, kung hindi lang pinalalaki ni Declan ang kanyang lakas, siguradong mananalo siya agad. Maaari pa nga nitong saktan ng isang nangungunang 5-star God of War, mukhang hindi kayang tiisin ng Space Mastery daw ni Alvin ang ganitong atake. Tutal, kamakailan lang niya ito nabuo at mayroon pa siyang pangunahing kaalaman tungkol dito. Mukhang matatalo na si Alvin. Malapit nang matalo si Alvin, di ba? Bang! Pinanood ng lahat ang biglang pagsabog ng bilog na sapot ng enerhiya sa paligid ni Alvin. Ang lakas ng pagsabog ay tila kayang wasakin ang langit at lupa. Mabuti na lang at mabilis kumilos si Zukay. Mabilis niyang pinigilan ang enerhiya para hindi ito kumalat at masugitan ang mga batang henyo sa malapit. Ang pagsabog ng gininto ang enerhiya ay napakaliwanag kaya't nasaktan ang iba na tingnan ito ng direkta. Medyo matagal bago hamina ang liwanag bago muling tumingin ang iba sa singsing ng labanan. Natuklasan nila na wala na si Alvin. Sumabog din ba si Alvin? Nadurog ba siya ng pira-piraso? Bagamat halos lahat ay kumbinsido na si Alvin ay nawasak dahil sa atake ni Declan, si Declan ay nakasimangot sa sandaling ito. Bagamat tiwala siyang matatalo ng kanyang atake si Alvin, alam niyang hindi ito ganoon kalakas para durugan si Alvin, kasama na ang kanyang spatial ring. Nang biglang sumibol ang isang masamang pakiramdam sa puso ni Declan, pakiramdam niya ay tuluyan siyang nadurog ng puso nang marinig niya ang biglaang sigawan ng karamihan at nakita ang kanilang mga mata na nakatutok sa hangin sa itaas niya. Hindi patay si Alvin. Nandoon siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.